Good morning po sa ating lahat. Nga pala si Jonard Capi ng Capi Bonsai Pot. Una sa lahat, papasalamat ako sa Diyos at lagi tayong ginagabayan araw-araw. Ayan po, nandito tayo sa ating rooftop garden. Ito po ang ating mga bonsai. Medyo wild boys sila. May purpose po tayo kung bakit nagiging wild yan. May nahabol po tayong mga trunks or dahon na dapat niya marating. Ganyan po ang bonsai, hindi po laging tinitrim kasi may hinahabol po tayo na tumaba yung mga trunks niya. Ganyan po talaga ang pagbobonsai kapag pinag-aaralan po yan. May papakita nga po pala ako sa isang mga bonsai ko na hibiscus, variegated hibiscus po. Ito po siya. Ito po yung na-i-wire ko na. Ayan po yung niya. May wire na po siya. Ito po yung matagal pa bago po ma-develop. Siguradong pahirapan pa tayo nito. Pero pag-isipan natin. Ito nga po pala ay para lumaki yung kanyang floor roots niya or trunks. Ganito po ginawa ko. Tingnan ko po yan. Tanggalin po natin to. Ito po ay hinati ko po sa 4. Ganyan na po siya. Mga ilang buwan or mag-isang taon pwede natin itong i-lipat sa malaking training pot or bonsai pot. Ito po ay develop din pa lang kung anong dapat natin gawin. Ito ay tatanggalan muna natin ng wire para mahanapan natin ng buwelo or maghanap tayo ng magandang forma nito. Okay, tayo na pa. Tanggalan na natin. Ang linagay ko po dito ay wire. Ayan po, wire po yan. Pili na po natin itong tanggalin. Yun po linagay ko sa pagitan para hindi po magdikitan uli yung kaniyang yung kanyang trunks or puno. Ayan po. Dalawa po yan. Saan na kayo yung isa? Nawawala. Wala na po yung isa. Ito ay nakaano po. Hati isa dalawa. Kaya parang 4 po siya na magkahihiwalay. Tanggalan po muna natin ng ng wire. Kita ko na po yung isa dito po pala. Ayan. Sipitin natin para lumabas. Ito po. Ganyan lang kaliliit yung linagay ko. Pero may maganda na siyang view. Ayan. Atik po yan. Kaya nakabuka po yung kanyang puno. Ayan. Meron po siya sa gitnang hiwa. Pero buhay po siya. Siguro po mga pa lang ito nung ginawa ko. Alang buwan pa lang. Hindi ko po alam kung na-content ko po yung nito. Yung aking paggawa nito. Kapag wala po, gagawa ulit tayo yan. Ayan po. Ito ang magandang forma. Ito po ay mga ginagawa ng mga nagbobonsai ng Pilipinas at saka nagbobonsai po ng mga Indonesian. Ayan po. Kaya hindi po masamang manood sa mga maliliit na content creator. Alam niyo po, kahit pa paano may matututunan tayo pa konti-konti. Kami po ay nag-aaral pa naman kung paano magbonsai. Hindi po kami mga eksperto. Ayan po siya. Tanggalan muna natin ng damo ay magbabawas muna tayo.
Yan po ang purpose bakit po tanggalan natin ng wire. Siguro mga 2 months pa lang po ito, pero bakat na po yung kanyang wire. Ayan. Ito yung ano natin. Pwedeng tanggalin natin itong nasa gitna. Ito lang dalawa ang bubuhayin natin. Dito tayo maghahanap at saka dito. Ayan po ito. Ito ay silica cage na po. Ito ay hanap tayo dito ng ano, effect. Dito po tayo kukuha. Kaya ito ay napakatagal pa sigurado. Ito po itanggalin natin. Dito na lang po tayo kasi dalawa na po sila. Mag-aagawan po sila ng posisyon. Tanggalin po natin to. Ayan po. Alam nyo po sa hibiscus, mas maganda po hindi nyo sagad yung pagpuputol. Kasi yan po ang magbibigay ng designs pagdating ng panahon na malaki na po siya. Para tumandang tingnan yung kanyang puno. Ganyan po yan. Yan po ang natutunan ko dun sa isang content creator na Pilipino. Kasi lahat ng bonsai niya ay hibiscus. Napakakaganda ng kanyang bonsai. Malalaki na. Hindi po kagaya sa akin, nag-uumpisa pa lang dito. Ayan po. Sa iba nga po pala, may linalagay po yan ditong gamot. Ayan po, dyan sa anong yan. Tayo po wala pa. Kaya, pero okay lang po. Kasi ganyan lang po naman ang mangyayari. Hindi po ito madaling mamatay. Hindi po siya sensitive. Okay po. Maraming salamat. Hindi po muna natin to iriripat kasi ititraining muna natin siya na makakuha pa tayo ng mga trunks po dyan at saka dito. Kaya ito po yung first trunks nya at ito ko yung pinakang puno nya. Yan po tayo kukuha. Kaya napakatagal pa po yan bago ma-develop, pero kapag matyaga ka, madali mo po yan makuha. Okay, dito po tayo. Meron po ditong isa. Ito po. Ito po ay may wire pa. Kailangan natin tong tanggalan. Kasi dalawa po itong may wire na. Hindi ko po buhat. Sobrang bigat ng kanyang paso. Nasa training pot na po siya. Ayan po, magandang umaga. Ayan po, nagawa na natin itong isang bonsai natin. Ito ay tinanggalan ko lang ng wire at saka kinalbo natin. Ganyan po sa umpisa, palalakihin muna natin yung kanyang pinakang puno bago tayo mag-develop ng ibang mga sanga. Pasensya na po kayo, ito po ay aking libangan lang. Hindi po ako marunong mag-hunt sa iba't ibang lugar kasi alam ko po na pinakang po yan ang ating kalikasan. Pasensya na po sa mga ibang vlogger dyan. Hindi po tayo, dito pong aking content ay pang sarili lamang para makatulong sa ating kapwa kung paano po gumawa ng bonsai. Hindi po tayo sumisira sa kalikasan. Hindi po ako nito nag-hunt. Yung gusto kong materials na nakikita ko, humihingi lang po ako, kaya bumibili. Tapos ngayon napalaki ko na po siya, kaya ganyan na po ka-wild. Ayan po. Sana may matutunan kayo sa aking munting tahanan sa YouTube. Pasensya na po kayo.
wala tayong masamang intention sa ating pagbablog. Ito po ay ginagawa ko lang na sa isip ko ay tama. Ayan po. Ayaw ko po makasira sa ating kalikasan, kaya ito pong mga bonsai ko dito ay mga sariling gawa lang, hingi, ganyan, binibili, pero wala po tayong hunt na ginagawa kasi ayaw po natin makasira sa ating kalikasan. Itong mga putol na ito pwede po itong itanim kasi napakabilis po siyang mabuhay. Marami po ako ditong tinatanim, yung mga gusto ko pang gawing bonsai kasi napakagaganda. Ayan po, sa susunod papakita ko sa inyo kung paano magawa ng pagtatanim nito, kasi yung mga cuttings nito ano lang, wala pang sambuan, nabubuhay na po yan. Mabilis siyang umugat. Ito po nga ay punong-puno ng ugat. Kailangan po nito ay ripat agad. Magbibiya ka na po yung ating bonsai pot. Kagaya nito, biyak na po siya. Sobrang ugat, sobrang dami. Kagaya nitong malaki ko, ito po yung pinaka mother tree ko, unang nabuhay sa akin. Dito na po galing yung mga ano niya, yung mga anak niya, dito na ako kumuha. Tingnan mo po yan, oh. Grabe, punong-puno. Halos 1 year pa lang po yan. Pero ganyan eh. Hindi ko i-bonsai. Hindi ko alam kung ano pang magandang posisyon nito. Pero ito po yung naka-vlog ko na tig-bend ko lang siya. Madali lang yan hanapan. Kailangan putulan na po yan kasi malalaki na yung trunks niya. Kasi mahirap na pong i-develop kapag malalaki yung trunks. Tapos hindi na natin maibalok basta-basta. Kaya mas maganda pong gumawa ng bonsai yung maliliit pa. Kasi kung saan mo gustong papuntahin yung kanyang asa nga, madali lang po. Wala tayong mga special tools kagaya sa Japan na nagagawa nila ng paraan kahit na sobrang titigas na or malalaki na. Okay po, maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Thank you, God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo ni Lord.